Aking sinasabi ay aking opinion lamang. Ngayon, kung sa tingin ninyo may mali, please correct me by commenting your reason sa ating comment section. Malamang marami nang nakapanood sa inyo nung nangyaring EJK hearing kahapon sa Senado. And isa nga sa inabangan talaga doon ay itong si Rodrigo Roa Duterte, ang ating ex-president, na naging talagang controversial yung kanyang war against drug. Na alam naman natin, aminin natin sa hindi, marami talaga ang nadamay na mga inosente rin. But of course, sabi nga nila, hindi perpekto. Sabi niya, hindi perpekto yung kanilang war on drugs at may madadamay at madadamay. And ngayon, eto na nga ang nangyari. Since wala na siya, gano'n naman lagi sa Pilipinas eh. Pag wala ka na sa katungkulan, of course, babalikan ka ng mga taong ayaw sa'yo. Which is normal. Nakita na natin yan. Hindi lang sa panahon ni Duterte. Kahit nung panahon niya, na meron siyang mga binanatan, di ba? So yun yung bumabalik sa kanya ngayon. So gusto ko lang pong i-share ang ilan sa portion ng video clip na to na kung saan ipinaliwanag ni Duterte yung mga accusations sa kanya nung siya ay mayor pa lamang at kung paano niya pinaliwanag. Isa sa mga ako sumasang-ayon dito sa nangyaring war on drugs dahil talagang hindi na kailangan ng Pilipinas ang pakiusapan pagdating sa droga dahil nakita nating lahat kung ano ang naging epekto nito sa mga naging biktima. Kung meron mang nadamay o may mga taong talagang walang kasalanan at nadamay dahil yan sa mga eskalawag pulis na nakita nyo naman, alam din naman natin na may mga nilinis, pero syempre alam din natin yung stance ni Duterte pagdating sa kapulisan. Dahil in-express niya talaga yung concern niya sa mga to. Siyempre, hindi talaga mawawala na may mga bugok, nahahalong bugok doon sa mga maayos. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content or videos. So if you have any more suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. At lagi niyo pong tatandaan, issue lang tayo, walang personalan. Okay, so kung ano man po yung mga babahagi ko dito sa aking content na to, it's more of my opinion na sa tingin ko as tama. So you can share yours also if you feel na mayroong kulang or mali sa sinabi ko. Alright? So balikan po natin itong gusto kong i-share na video na kung saan tinanong siya ni Jinggoy Estrada regarding doon sa nangyaring patayan, mga nasawi sa kanyang war on drugs sa Davao. At inuulit ko lang po at gusto ko lang pong ibigyan ng diin na wala po akong pinapanigan. Ako po ay nakabase lamang doon sa aking pangunawa at pangintindi. At bakit ko nasabing para sa akin ang war on drugs is isa ako sa sumasang-ayon sa ginawang yon. Okay, hindi ko po, kinukundin ako po. Kinukundin ako po yung mga pagpaslang doon sa mga walang kamalay-malay na alam naman natin na inosente. Now, if that happened to them, I feel very sorry for them. Diba? So, file a case, yun na talaga magagawa natin. Filing a case will not bring back the life of those people, but, diba? Shits happen, sabi nga ni Bato de la Rosa. Alright? So sa bidyong ito, ipapaliwanag ni Duterte ang kanyang saloobin kung bakit ganun yung nangyayari. Kung bakit sinabi niya yung mga bagay na inyong maririnig dito sa video na to. In the practice, pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ko yung naging resulta kaya marami kong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ko kayong inuutos sa mga
dating chief of police ninyo, Sir. chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya man lang yan, sir. Chismis lang ho. Alam mo, pagka mayor ka, On the part na wala siyang inutos or wala siyang order, of course, di ba? Aminin naman natin yan. Di ba? Hardliner si Duterte pagdating sa drugs. Di ba? Sa mga taong talagang gumagawa ng karumal-dumal. Even, wala siyang sinasabi, di ba? Alam natin kung saan pupunta yun. Di ba? Sa kanya kasi nanggaling eh. At pinagdidiinan niya talaga na pagdating sa mga drugs, sa mga talagang heinous crime na yung ginagawa, siya mismo, di ba? Siya mismo. But he will not directly sasabihin yan. Hindi niya talaga sasabihin ng derechahan yan. Eh kasi kahit naman sabihin niya ng derechahan yan, di ba? Mayroong pa rin sinumpaang tungkulin yung mga kapulisan, lalo na yung mga officers niya. And kahit paano binavalue nila yung life. But for those na talagang alam niyo naman na beyond salvation na dahil lulong na. Di ba? Masakit, masama man sabihin pero dapat lang eh. Kasi kung hindi, uulit at uulit yung mga yan. Diba? Ikukulong mo, pakakainin mo, bibigyan mo, dadamitan mo, ha? Babantayan mo. Then after that, pag lumabas yan, konting udyok lang dyan, bibigay at bibigay yan. Aminin natin sa hindi. Kaya nga dumami. Kaya nga naging talamak yung mga addict at pusher, user dito sa Pilipinas eh. Di ba? Dahil sa ganun lang. So, kung hindi man directly aminin ni Duterte yan, tayo mismo, alam natin. Eh, di ba? Kaya nga, naging safest place or province ang Davao because of that implementation na ginawa niya na yan. Kaya nga, di ba? Nagkaroon ng mga award dahil sa pagiging less crimes ng Davao because of that kind of kamay na bakal na pinairal ni Roa Duterte, ni Digong. Di ba? Kaya kahit na sabihin natin na hindi niya directly niya mang sabihin yan, hindi yan gagawin basta-basta ng mga pulis. Unless, di ba? Those addicts, pushers are beyond salvations. Siyempre hindi aamin. Opinion ko po to. Okay? Dahil base na rin sa nakikita natin yan. At base na rin sa karakter ni Duterte. Hardliner siya, sabi niya nga, pagdating sa droga. o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. So, pag sinabi mo, huminto kayo, kasi papatayin ko kayo. Correct. Di ba? Dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng pakiusapan. Ha? Hindi mo pwedeng pakiusapan ang mga addict, pusher, user dito. Lalo na kung sila ay protektado ng ilang scalawags ng mga police at officers. No? Kahit na mayor ka pa or kahit na presidente ka pa kapag ganyan ka, di ba? Hindi na kailangan dito ng Pilipinas ng pakiusapan. You should be firm and give them the hardest warning na pwede mong ibigay. And if you give that warning, make sure na kaya mong ipatupad. Which is, yun ang ginagawa ni Duterte.
Masakit, oo, dahil you're taking someone's life. Di ba? But mas masakit yung taking someone's life na walang kaalam-alam. Na ang alam lang is mabuhay ng parehas at umiwas sa mga droga na yan. Diba? Katulad ng sinasabi niya, ano bang ginagawa ng mga lulong sa droga pag pumatay? Di ba? Hindi lang ninanakawan. Na ultimo, pamilya na nila. Pag wala nang mahanap na paraan para makabatak uli. Di ba? Kitang-kita yan. I'm speaking of those talagang addict na, ha? I'm not speaking of those mga pinakita dyan, yung mga taong na-involved, na akusahan na hindi naman totoo. Okay? Tulad ng sinasabi ko, sila yung mga naging biktima ng mga scalawag police or mga tolongges na police or mga officers. Kasi hindi naman mawawala yan eh. Meron talagang bugok na madadamay sa kahit saan. Na ginagawan din naman nila ng paraan, di ba? Oo, sabihin niyo, tinatapon lang naman sa ibang lugar eh. Di ba? Wala namang ginawa sa kanila. But that's the punishment na kayang ibigay siguro. Or matanggal sa serbisyo, mawalan ng mga benefits once they retired. Di ba? Kaya lang ganun talaga umiiral. Di ba? Pwede naman silang gumawa uli ng batas, taasan yung mga penalties about this scalawag police. Di ba? So kung meron man mga nadadamay na mga inosente, malungkot man, nakakalungkot man sabihin, di ba? Ganun talaga when you're fighting. Pag nasa war ka. But hindi yun magiging excuse talaga dapat. Diba? Na porke mayroon kayong war on drugs, okay na lang na mag-killing spree kayo. No, hindi sa ganun. We're talking here of those talagang alam, kita, diba? Na mga pusher, addict. Diba? So, hindi kailangan na ng Pilipinas ang pakiusapan when we are talking of drugs. Dahil sobra ang talamak na nasa ilong, ha? Nasa ilong na ng mga kapulisan mismo yung mga laboratory. Di ba? So, ganun katindi, ganun katalamak ang droga. At ng panahon ni Duterte, talagang totoo yan. Maraming lugar sa Pilipinas na natakot dahil dyan sa war on drugs na yan. So ito po ang aking sinasabi ay aking opinion lamang. Ngayon, kung sa tingin ninyo may mali, please correct me by commenting your reason sa ating comment section. So tulad po ng lagi kong sinasabi, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.